Hello guys! Welcome back again to my channel. Now, for today's video, request to nung isa nating subscriber na sabi niya gawan ko daw ng video itong Carrier 1 horsepower window type inverter. Ito yung model na binigay niya. So ito yung itsura ng aircon. So sir, ito na yung request mo. Pasensya na medyo tumagal kasi nga nag-search pa ako. Okay? So bago tayo mag-start, disclaimer muna. Hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, based lamang sa nabasa ko, based lamang sa information available sa internet. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content tulad nito, paki-comment na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Paki-follow na din ako sa Facebook page ko. Pakilagay ko na lang sa description yung link. Okay, start na tayo. So, hindi ko masasabi na review ito. So, balang gagawin ko, sim lang din dun sa Fuji Denso. Punta lang ako sa specs niya, tapos sasabihin ko yung opinion ko. Kung ano yung masasabi ko sa specs ng aircon na to. Tapos, punta tayo sa website ng DOE. Para mabigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba yung konsumo niya sa isang buwan tsaka sa 24 hours. Okay? So, hindi to review. Yan. Kasi nga wala naman tayong actual na aircon na ganito. So, sana pagdating ng panahon, magkaroon tayo tapos mabigay ko talaga yung opinion ko dito sa aircon na to. Depende sa paggamit ko. So, ngayon, yung mga available na information na lang muna sa internet, yung gagamitin natin. So ito yung gagamitin ko, yung sa SM Appliances. Kasi ito, maganda yung pagkakalagay ng specs niya, tsaka yung features nila. Ito. Dito kasi sa website nila, magulo. So usually, kapag gumagawa ko ng video na ganito, pumupunta ako sa website nila para legit yung mabigay ko na information. So na-check ko naman na, okay naman yung information dito. Okay, so ito na lang muna yung gagamitin natin. Yan. So yung price niya dito 24,710. So yan yung itsura niya. Yan. So ito yung mga key features. So isa-isahin natin tapos sabihin ko yung opinion ko. Tapos explain ko yung dapat explain dito. Yan. Nakalagay dito 5-star rating. So good dyan. As much as possible kapag bibili kayo ng aircon. Yung mataas o yung madaming star. Mas madaming stars, mas matipid. Okay? So, compact itong aircon na to. So, kung meron ka ng dating aircon na 1 horsepower, hindi ka na mamumblema or mag-iisip kung kakasya ba itong aircon na to. Compact siya, maliit siya. Yan. So, yung filter niya, 8-in-1 filter technology. Yan, merong... Sabi niya dito, deactivates bacteria and viruses, reduce allergen. So, kayo nang bahala kung maniniwala kayo dito. So, ako kasi hindi. So, yan, meron siyang econo feature. So, ano nga ba yung econo feature na to? So, yung econo feature nakalagay dito, when the room temperature reaches the desired level, the compressor and fan motor turns off. So, same lang din nung ginagamit kong aircon. Kapag nakuha na niya or kapag na-reach na niya yung desired temperature na nilagay mo sa aircon mo, mamamatay yung compressor tapos magpa-fan na lang siya. Kapag tumaas yung temperature sa room mo, aandar ulit yung compressor. Okay? Dahil doon, makakatipid ng kuryente kasi nga kapag fan lang yung umaandar sa aircon ay matipid yun. Kasi yung malaki magkonsumo talaga yung compressor pagdating sa aircon. Okay? Kapag fan lang, yan, matipid sa kuryente. Meron siyang timer, 24 hours. Yan, off timer. Yan. Meron siyang sleep mode. Ano nga ba yung sleep mode? Yan, sabi niya dito, increase the temperature set point by 1 degree every hour. Ayan, for the first 2 hours, it stay at the level until the unit is manually turned off or when the timer setting has elapsed. So, ang sleep mode, example, nag-set ka ng 24 degrees sa aircon mo.
Tapos, every 1 hour, dumadagdag siya ng 1 degree. Kung nag-set ka ng 24, tapos matutulog ka after 1 hour, dadagdag siya ng 1 degree, magiging 25. Tapos, after 1 hour na naman, magiging 26. Tapos, hindi na siya tataas kasi sabi niya dito, first 2 hours. Yan, first 2 hours lang. So, dahil doon, ang alam naman kasi natin, kapag tumataas o kapag tinataas natin yung sineset natin temperature sa aircon natin, bumababa naman yung power consumption. Kapag naman binababa natin yung sineset natin na temperature sa aircon natin, tumataas naman yung power consumption. Kaya nga lagi nila sinasabi kapag magsiset ka ng temperature sa aircon mo, dapat nasa comfort temperature lang. Ang sabi nila, yung comfort temperature 24 to 26 degrees lang daw. Okay? Diyan sa temperature na yan, sa range temperature na yan, mas makakatipid ka daw ng kuryente. Yan. Yung next, energy saving plug. Yan, sabi niya dito, can automatically alternate between AC and electric fan to help save an additional 40% on energy consumption. So ganito yan, yung energy saving plug. Sabi niya, pwede mo daw pagpalitin yung electric fan tsaka yung aircon. Ganito siya. So ito sa website nila. Yan, ganyan siya. So yung plug niya, itong plug niya. Pwede kang magsaksak ng electric fan dyan. So magta-timer ka. Kapag namatay yung aircon, under naman yung electric fan. So kasi minsan kapag madaling araw, hindi mo na kailangan ng mag-aircon. Okay, yung electric fan okay na yun. Kaya mas makakatipid ka kapag ganun. So kapag natutulog ka, mag-timer ka lang para hindi ka na magising, para i-on pa yung electric fan o patayin yung aircon. Meron siyang ganitong feature. Okay, good dyan. Okay. Tapos meron siyang turbo mode para mabilis magpalamig yung aircon. Sa unang bukas mo ng aircon, ang alam ko, under lang tong turbo mode para agad magpalamig. Mapalamig yung room. Sa warranty, dito sa SM Appliances, meron siyang 5 years limited warranty on compressor. Tapos 1 year sa labor, saka sa parts. 2 years limited warranty on non-plastic parts. Yan, 2 years daw yung warranty yung mga non-plastic tulad ng PCB board, fan motor, condenser coil at evaporator coil. Ito nga palang aircon na to, 1 horsepower to ha. Tapos meron din siyang available na 0.75 tsaka 1.5. 2 horsepower, hindi pa ako nakakita. So sa mga nakakita na o nakakaalam na merong available, paki-comment naman. Baka merong gumagamit dyan. So meron siyang remote. Meron siyang timers. So nasabi ko kanina. Tapos cooling capacity niya, 10,000. So good dyan. Kasi kapag 1 horsepower, ang hinahanap ko ay at least 10,000 pataas. So kulay white. Meron siya remote. Yung cooling area, okay, yung pwede yung aircon na to ay 13 to 18 square meter. Yan. Pero kailangan pa din i-consider yung mga heat load. Ano nga ba yung mga heat load? Yung mga nagpo-produce ng init sa loob ng room natin, tulad ng appliances, kung naka-direct sunlight ba yan, kung ilan kayong matutulog sa room. Yan. Yung noise level niya, yung indoor, 45 decibels. Filter, sinabi ko na kanina, ano pa ba? So, yung panel niya, digital siya. Yan. So, yung fan speed, high, medium, low. Walang nakalagay dito ng auto fan. Kasi yung sa akin meron. O, hindi ko alam kung hindi lang nilagay dito or wala talaga. So, mga gumagamit nitong aircon na to, pag-comment naman sa comment section kung meron siyang auto fan. Tapos, yung wattage niya, 905. So, mababa yan. Yung voltage, 230. Tapos, yung bigat niya, 26.9 kg. Tapos, yung sukat niya, ito. Kayo nang bahalang mag-compute. Yan. So, ngayon punta na tayo sa website ng DOE para mabigyan ko kayo ng idea kung magkano yung makukonsumo niya sa 24 hours tsaka 1 month. So, paano nga pumunta doon?
Mula dito sa energy label ng aircon, ito, merong barcode dyan ito. Sa mga hindi pa nakakaalam scan nyo to sa phone nyo. Tapos merong lalabas na website dyan. I-click nyo yan, tapos pupunta siya dito. So sinerch ko na to para hindi tayo mapatagal. Ito ay galing sa mismong DOE. Yan, nakalagay dito, doe.gov.ph. Dito sa website na to, yung mga specs ng aircon nandito. Yung ibang specs, nandito yung model niya. Yan, nandito yung manufacturer. Yung refrigerant na ginamit, ito R410A. So yung latest ngayon, yung R32. Yung R32 daw ay mas mabilis magpalamig, environment friendly compared dito sa R410A. Okay? Tapos, yung cooling capacity, 2.78. So kung ko-convert mo yan sa kilojoules para hindi kayo malito, ito nasa 10,000 nga. Yan. Tapos yung power input, yung watts niya, ito sinabi ko na kanina, 905. Ano pa ba? So ngayon dito na tayo sa power consumption niya para meron kayong idea kung magkano yung makokonsumo niya sa isang buwan. So ito, 9 hours lang to everyday tapos 30 days. Na konsumo niya sa kilowatt hour, 122.18. Yan, katumbas siya ng 1,221.75 pesos. Ang ginamit na rate dito ay 10 pesos. So iba-iba yung rate depende sa lugar nyo. Merong 9, 10, 11 o pataas. Depende sa lugar nyo. Ang ginamit dito ay 10 pesos. Nung kinumpute nila to. Kaya nakuha nila itong 1,221.75. Okay, kilowatt hour to. Yung 122.18. So ito sa peso. So ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba yung makokonsumo niya sa 24 hours. So nilagay ko na dito 24 hours, ako yung naglagay dito kasi pwede kayo maglagay ng number dito, depende sa gusto nyo. Dahil 24 hours nga yung bibigay ko sa inyo na information, 24 hours yung nilagay ko dito. Tapos day, 1 day. Yan. Tapos yung nilagay ko dito na rate, 10 pesos na lang din para same dito. So yan, ito yung nakuha niya, 108.60 sa 24 hours na paggamit. Pero dahil inverter to, possible po na bababa yan. Tapos possible din na tataas yan, depende sa paggamit mo. Yan, kasi depende talaga sa user yan. Kung tama yung paggamit mo, kung tama yung horsepower ng aircon mo sa room mo, kung tama yung insulation, yan, yung mga heat load dapat i-consider. Yan yung mga factor na kailangan. Yan. Ngayon, magkano nga ba yung price niya? Ito sa Lazada, 24,700. Dito din yata, di ba? Kanina. Yan, 24,710 dito. Okay? So, yan. At least nagka-idea kayo kung magkano to, tsaka yung power consumption niya kung magkano. Yun lang yung mapoprovide ko. Pasensya na sir, yun lang yung mapoprovide ko kasi yun lang yung available na information sa internet. Sa mga gumagamit nito, bigyan naman ng feedback si Sir. Si Sir Alan. Alan na tayong pangalan kung hindi ako nagkakamali. Alan Canlas. Ito na yung nire-request mo. Sana meron kang napulot sa video na to kahit papano. Pasensya na kung ito lang yung mabibigay ko na information. Pero good itong video na to para dun sa mga gumagamit ng aircon makapag-comment sa video na to at mabigyan ka ng feedback kung gusto mong bilhin itong aircon na to. Pero kung ako yung tatanungin mo, base specs niya okay naman siya. Yung hindi ko lang nagustuhan dito ay yung ginamit na refrigerant. Siguro dahil matagal na tong aircon na to. Kasi based dito sa energy label niya, na-issue itong energy label noong 2022. So, nung nilabas siguro to, nasa 2021 to 2022. So, dahil nga yung ginamit dito ay R410A. Yan. Mas gusto ko sana yung R32 dahil nga mas latest yon, tsaka environment friendly. Tsaka wala din siyang smart control, yung pwede mo makontrol using your mobile phone. Pero yung ibang specs okay naman. Tapos yung price niya hindi na ganun kamahal. Yan, kasi siguro ito nung unang nilabas to nasa 30 plus siguro to. Kasi nga Carrier, sikat na brand yan. Number 1 pa nga yata to na
nagpo-produce ng aircon dito sa Pilipinas. Yan. Yun yung opinion ko. Yan, pasensya na, yun lang ang mabibigay ko. Kasi wala pa ako, hindi ko pa nagamit to. Yan, sa mga nakagamit, bigyan naman ng feedback si sir. Yan, okay? So, yan lang. Yan lang yung, yun lang yung opinion ko. Sa mga, kung meron man ako nasabing mali dito, pag-correct na lang ako sa comment section. Kung meron pa kayong gustong idagdag, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Kung meron kang question, suggestion, o gustong paggawa ng content tulad nito, yung ganito lang yung mabibigay ko. Hindi ko masasabi na review to. Ibibigay ko lang yung opinion ko sa mga aircon. Kung meron man kayong i-request. Yan. Hanggang dito na lang. Kita-kita ulit na lang tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood. Bye!